O sabi dito sa Philstar Life, women are not morality lessons. Creator Lance Rise Online has sparked bigger conversations about respectability and why women shouldn't have to fit a certain mold to deserve respect. This week's generations ask why women are still treated as symbol of morality or decline and why it's time to stop. It's 2026. How are we still having this conversation about how women should dress and present themselves? Well, ganito kasi yan. How women should dress and present themselves affect how people look at them. 'Di ba? Ano yung perception ng tao sa kanila? 'Di ba? Kaya hindi ko alam kung naturuan ba kayo ng magulang niya na, magbihis ka nga na maayos. 'Di ba? Hindi ba kayo naturuan ng magulang niyo ng ganon? I mean, kung nakapambahay ka, that's fine. Sa bahay ka lang naman. Wala namang ibang makakakita sa'yo. 'Di ba? Pero kung nasa labas ka, tapos, yung damit mo, magtatanga-tangahan tayo na hindi nakaka-attract yung damit mo. Punta tayo sa attraction. Sinasabi mo nga, I want to be confident about myself. Well, yung confidence nila, nakatali sa attraction or sa sexually attraction na kine-create nung cleavage, nung balat, nung binti, nung kung anong gusto nilang makita nung tao sa katawan nila. Now again, wala rin namang problema doon. Ang problema, nag-uumpisa pag may na-attract silang tao na ayaw nila. Ano ba yung mga taong ayaw nila? Yung mukhang mahirap, mukhang walang pera, yung pangit, 'di ba? Yung maitim, yung mabaho. In the first place, yung iba't ibang klase ng tao, hindi ba nakikita siya sa public? Ngayon, kung yung sarili mo, gagawin mo siyang bait, lalo na sa public, there's trapping nga di ba? Pag may na-attract kang hindi mo gusto, sisisihin mo ba yung ibang tao? Hindi naman ikaw yung gusto kong ma-attract. Wag ka nga tumingin. Anong gusto nyo? Magsuot sila ng tapaw. Di ba? Tatangayin nila yung sarili nila na di ako titingin sa legs, hindi ako titingin sa cleavage. Di ba? You want to attract people and there you have it. Nakuha mo yung effect. Ba't hindi mo kukunin yung kabuuan ng effect na yon? Bakit suddenly magpapa-victim ka? 'Di ba? Pag hindi mo nakuha yung gusto mong effect, hindi lang naman kasi yung mga opa, yung mga mayayaman, yung mga may kotse, yung ma-attract sa'yo public nga 'di ba? Sabi dito, a woman posting educational content isn't proof that women should be more wholesome and that everyone else is somehow doing it all wrong. In the same way, a woman posting thirst trap isn't a proof that society is in decline, nor does it reveal anything about her moral character. Unang-una, alam nyo ba yung thirst trap? Alam nyo man lang ba yung basic definition ng thirst trap? Itong Philstar na to. Alam ko na maraming functionally illiterate sa Pilipino, pero at least man lang for the sake of those who are reading, sinearch nyo man lang sana. 'Di ba? Kung ano yung meaning ng thirst trap. Thirst trap, a statement by or photograph of someone on social media that is intended to attract attention or make people who see it sexually interested in them. Coincidence ba na halos lahat ng mga babae na gustong magpapansin, 'di ba? At yung nagsasabi na, I'm doing it for confidence. Ang suot-suot nila sexy. 'Di ba? Sexually attractive.
revealing, kita cleavage, pek-pek shorts, 'di ba? Crop top. Coincidence ba yun? Hindi. Kasi first and foremost, alam na ng mga kababaihan ngayon na effective ang pang-a-attract ng mga tao sexually. Ang dami nilang nakukuhang attention, likes, gifts, pera, offers, endorsements, so on and so forth. But that's the part na gusto ng mga babae. Pero ang ini-ignore nila, yung thirst trap can also attract people na hindi mabuti ang intensyon. Andyan yung bastos, andyan yung pangit, andyan yung mahirap. Oh, 'di ba? Anong gusto nyo? Pag mahirap ka, pag pangit ka, pag wala kang kotse, wala kang karapatan ma-attract sexually sa ibang tao? Kaloko. O, tas sasabihin pa nila dito, women are not objects, props, symbols, or morality lessons. Sino bang unang-unang nag-objectify sa inyo? Sino nag-sexualize sa inyo? Hindi nyo alam na pagkita yung legs nyo, yung katawan nyo, yung balat nyo, sexy yun? Hindi nyo alam na sexually attractive makakita ng cleavage? Hindi nyo alam. Diyos mio. Ang galing din ng technique ng ng modern feminism ngayon kukunin lang nila yung positive doon sa isang bagay. Tapos kakalimutan nila na may kaakibat itong responsibilidad or negative effect na pwede rin nilang ma-attract or makuha. Tapos pag nakuha nila yung pangit, tsaka sila magde-demand sa public na, wag nyo nga ibigay sa akin yung pangit na effect nung ginagawa ko. Hindi ko gusto yan. Gusto ko yung maganda lang. Pwede ba yun? You want to eat your cake and have it too? They're people. Of course, they're people. Nagkakatalo lang sa kung ano yung ginagawa, ano yung inaasal ng people na yon. Reducing a woman to her physical appearance or treating her as a means to an end strips away her humanity. And who is reducing themselves to her physical appearance? Sige nga. Lahat ng content nila doon sa page nila, puro thirst trap. Oh, anong masasabi ko? Ang galing nito sa science, Ang galing nito sa math. Ang galing nito sa sa arts. Ang galing nito sa philosophy, oh. Kita yung cleavage. How can you judge something na hindi naman pinapakita doon sa mismong ginagawa nila? Diyos mio, Marimar. Ganito na tayo kauto-uto, ganito na tayo katanga for deliberately hiding yung ganong klaseng idea. Kasi again, ang dami ng tanga sa atin functionally illiterate, 90%. So, andaling sabihin, andaling manipulahin ng mga bagay-bagay at ng mga meaning ng words kasi nga, wala naman tayong basehan, wala naman tayong kakayanan para i-discern kung ano yung pinagsasabi nitong mga to, lalo na nandito sa news. Gamit na gamit yung katangahan ng Pilipino. This is Pinoy Extreme.